natin yan, no? Speaking of Duterte, napansin niyo po ba na yung mga in-endorse ni Tatay Digong o yung mga yung mga kapartido at mga in-endorse ni Tatay Digong, gustong-gusto siya nasa picture. Di ba? Halimbawa, si Marcoleta, hindi siya kapartido pero ang pinupost niya sa kanyang mga Marcoleta, kasama niya si Tatay Digong. Di ba? Ganon din po si Attorney Vic Rodriguez. Di ba? Tapos sila Bato, sila Bongo, lagi po yung picture ni Tatay Digong. Pati po yung mga bagito pa sa politika na tumatakbo pong senadores natin. Pati po yung mga tumatakbo ng mga congressman, mga mayor, gustong-gusto po nila na magpa-picture kay Tatay Digong at tapos ipopost nila na sila yung pinagmamalaki nila na endorse sila ni Tatay Digong. Bakit po kaya? No? Bakit po, kung totoo po yung sinasabi nyo na masamang tao si Tatay Digong, bakit ang dami pong gustong maidikit yung kanilang pagmumuka, maidikit yung kanilang pagkatao, no? Sa kay Tatay Digong. Bakit gusto nilang ma-identify kay Tatay Digong, di ba? Di nyo ba napupuna yun? In contrast, lahat po nung tumatakbong 12, kompleto po yung pro-admin o pro-BBM na senators Wala ako nakita na nagpataas ng kamay kay BBM. Halimbawa, tignan natin yung mga hindi niya kapartido na tumatakbo sa kanya. Halimbawa po nito si Ping Lacson. Si Tito Soto. Di ba? Wala tayong nagpapataas sila ng kamay, papapicture, tapos ipapalaganap nila Ang tanong, bakit din kaya, no? Saludo po ako sa yun yung question bakit din kaya walang nagpapapicture ng mga kandidato dito po kay BBM na kandidato niya. So alam niyo na ngayon. Yung kung totoo yung sinasabi ninyo na warak ang kredibilidad ng mga Duterte sa mga taong bayan, tignan nyo naman po bakit ang dami. Bakit yung mga kandidato papapicture, tapos ipopost nila. Bakit tong sa kabila? Wala talaga. As in, tignan nyo po kung sino-sino. Pia Cayetano, yung anak ni Villar. Sino yung mga hindi nila kapartido na kasama sa lineup? Pwede, di ba? Naisip siguro nila po kandidato ka pala niyan. Baliktad Yung mga kumakandidato, gustong-gusto nila na idikit yung sarili nila kay Duterte. Sa isang banda, yung mga tumatakbo naman sa partido ni partido ni Tatay Digong, nagpapapicture. Sa partido naman ni BBM, iwas na ma-identify. Ganun po yun. Bakit kayo nagtsatsaga dyan? Alam nyo na. Money talks. Yun na lang ang kailangan nila, di ba? O bakit wala nga kayong kulay blue? Sandy Escolano. At saka si Crazy Brooks. Bakit wala ka na Crazy Brooks? Di ba kulay blue ka na? Ano nangyari? Iba ba yan? Pangalawa nyo ba yan? Matagal ka ng Hindi ko rin alam bakit. Paliwanag mo. Sige, hintayin ko muna yung paliwanag nyo. Bakit? Kasi hindi ko alam na hinubaran natin yan. Baka may naghubad sa kanila na hindi natin alam. Ibabalik lang natin. Kasi kung second account yan, malamang, di ba?
Yun yung paliwanag. Pero kung, kahapon lang, kulay blue yan eh. Si Chrissy. Pakipaliwanag nga, Chrissy, bakit yan? Baka ibang account yan. Baka hindi siya yan. Oh, yan. Okay, tanyo. Yan po yung sinasabi ko eh. Oh, kala ko naman tayo nagkamali. Mamaya na po. Okay. Kasi mahirap, baka hindi pala si Chrissy yan. Nagpapanggap, protektahin din natin, di ba? Yung mga, ano natin, kulay blue natin. Okay, punta na po tayo rito sa balita po na, kasi may interview po si Inday Sara, sinagot niya po yung impeachment, no? Ang sabi po ni BP Sara, bagamat ito ay inconvenient para sa kanya, no? Ito po ay malaking abala. Hindi naman malaki, no? Sinabi niya abala dahil magastos at saka paglalaanan mo ng oras. Pero sa isang banda, mabuti na rin daw, sabi ni BP Sara, dahil may pagkakataon na silang sumagot, no? Okay. Yun yung keyword doon eh. No? Yung makakasagot na si BP Sara sa mga pinaparatang sa kanya. Ang problema po kasi dito sa Quadcom at saka sa Committee on Good Governance, kontrolado po. Nakita nyo naman, nagtanong si BP Sara, pwede po ba akong sumagot? Hindi raw siya pwedeng sumagot. So, napakatindi nung minsan sinabi rin ni BP Sara, wala nga kaming kakampi dito eh. Ibig sabihin, pati po sa Quadcom, kung sino lang po yung gusto nilang iharap na mga testigo. Kasi hindi testigo yung nasa isip ko, resource person. Okay. Kung sino lang po yung mga gusto nilang resource person, yun lang po yung sinasalang nila. Pili. Tapos, ang problema, hindi pa po pwedeng questionin ng mga kampo ni Pangulong Duterte at ni BP Sara, yung mga hinaharap nilang testigo. So, free lahat ng mga testigo, free lahat na manira, pero bawal mong questionin yung mga testigo na naninira sa iyo. Yun po yung pagkakaiba ng investigasyon nitong Quadcom at saka nitong Committee on Good Governance, kung ito po ay iharap na sa tunay na korte, no? Kasi kontrolado nila eh. Pati pag sinabi nagsisinungaling ka, iko-contempt ka. Lagi po natin naririnig yung salita na yun. Nagsisinungaling ka, hindi ako naniniwala sa iyo, ko-contempt kita. Sila na yung nag-iimbestiga, sila pa yung hurado, sila pa yung nagsasabi kung nagsisinungaling o hindi. Sila lahat eh. Tapos ikaw, kinakailangan umuo ka lang, kung hindi, contempt ka. Yan po yung nakita nating uri ng investigasyon nitong mga taga-House of Representative. Hindi rin naman natin masisisi dahil ayon nga sino na nga yung nagsabi? Kay Marcoleta, no? Kay Senator Marcoleta. Magtatampo na. Wag po kayo magtampo ha, yung mga fans po ni Pastor Quebuloy. Yan, kandidato po natin yan. Huwag kalimutan si Pastor Quebuloy. Napakagaganda ng mga nila. Okay. Kasi bakit ka Marcoleta lang na Marcoleta, hindi mo i-promote si Quebuloy? Pinopromote po natin sila lahat. Huwag kayo mag-alala. Okay, balik po tayo, no? Yun po yun eh. Kaya yung sinasabi ni BP Sara ngayon, mas maganda na rin kasi makakasagot sila na maayos. Hindi ka naman talaga makakasagot. Kunwari lang po yun eh. Kunwari lang po yung pasasagutin ka eh. Pero pipigilan ka rin naman eh. Di po ba? Kunwari lang na gusto ko nilang pasagutin pero hindi ka naman tinatanong. Katulad niyan. Minsan lang po nila pinapunta si Pangulong Duterte. Wala po sila napiga kay Pangulong Duterte. Yung kaisa-isang hamon ni Pangulong Duterte na magpapatunay na wala sila pare-pareho ninakaw. Hindi pa nila kinol. Wala po eh. Di ba? Kung ako hindi magnanakaw na congressman, ikukol ko yun. Waiver? Call po ako, Mr. President. Mag-waiver po tayong dalawa.
Ni isa pong congressman, wala nag-call sa kanya na mag-waiver sila lahat. Ano po ibig sabihin nun? Aba, ano kami bali? Ikaw lang mag-waiver ng ano mo. Yun po yun no? Yun yung sinasabi natin na kaya sinasabi ni Vice President Sara Duterte na mas mabuti pa nga yung impeachment. Una, paano mabuti yung impeachment? Yung testigo nila, prosecute yung mga congressman Talagang ipoprosecute na nila si BP Sara. Sila na mismo yung mag-didiin. Ngayon, ano po ang mangyayari? May testigo sila na magdidiin kay BP Sara sa korte, sa impeachment court. Pwede pong questionin ng abogado ni BP Sara yung hinaharap nilang testigo. No? Halimbawa, COA. Kasi usapin po ng pera yan tignan nyo po, pareho, COA rin naman yung testigo nila. Sa totoo lang, may sinabi ba yung COA na mali sa ginawa ni BP Sara? Wala. Mapapahiya po sila Kasi po, yung conclusion nila na merong maling ginawa si BP Sara, nakabatay dun sa sarili nilang audit. Sabi na nga po, tinanong po yung attorney, inuulit po ngayon dyan sa mga, di ba? Inuulit na ng mga yung tanong ni Akop, may nakita ba kayong anomalya? May nakita ba kayo? Normal lang yung ginagawa pala ng Vice President. Kaya nila binigyan ng disallowance, notice of disallowance. Hindi po dahil may paglabag. Kung hindi may kulang lang na resibo. May kulang, hindi nga resibo May kulang lang po ng mga papeles na hinahanap yung COA. At tumatalima naman po. Kaya katulad ngayon. Ano po? Di ba? Ang sinasabi po ngayon ng COA ay mayroon silang unmodified or unqualified opinion. Sa madaling salita, nakasunod. Nakasunod po ang Office of the Vice President sa international standard ng paggastos ng pera. Between COA at saka sino yung testigo nila? Sila din. Congressman din. Si Franz Pumarin, congressman din yun Titestigo si Franz Pumarin, tatanungin lang siya, naroon ka ba? Paano mo nalaman na overprice yung overprice yung safe house o kung ano man yung sinasabing overprice. Overprice yata yung mga inupahang anong tawag doon, yung satellite offices, mahal daw masyadong upa. Tatanungin ka lang ng abogado, ikaw po ba ay kasama sa kontrata? O hearsay lang? Paano mo sasabihin overprice wala ka naman dun? Kaya nga po, di ba? Testigo lang nila. Kaya nagdadalawang isip yung mga yan. Mapapahiya kasi sila dahil lahat ng mamamayan manunood. Naisip nyo po ba kung ilang milyon? Tuwing si Duterte at si Sara Duterte ay guest dyan sa mga investigation. Milyon po ang nanonood ng mga investigasyon. Ito po, impeachment. Pucha, milyon po yan. Mapapahiya po yung mga congressman. Inuulit-ulit nila, piatos-piatos sila ng piatos. Baka yung sinasabi nila na si BP Sara ay ibinulsa, sinasabi ni Ortega, paano niya papatunayan yun? Alam niyo po ang dami ko napanood, di ba? Binigay ko sa kanya saan nakalagay. Pati yung pinaglagyan ng mga pera. Pag korte na yan, pag sinabi mong binulsa, putya, i-describe mo yan, gaano kalaki yung bulsa, nagkasya? Dalawa lang naman po pag sinabi ninyong nagnakaw si BP Sara, dalawa lang po patunay niyan. Una, bank account. Yung sinasabi nyo ninakaw, dineposito
Makikita nyo yan. Kay ERAP, ganyan eh. Diniposito sa ganyan. Jose Velarde. Sa Jose Velarde niya diniposito. Paano mo nalaman na diniposito niya? Nasa harap po ako nung pumirma siya, Jose Velarde. Oh. Kinakailangan patunayan niya ng testigo na binangko ni BP Sara yung ninakaw niya. O yung binulsa ayon kay Ortega. O isa pa. Kung hindi naman, dapat inabot ko kay ganun, no? Nasa opisina kami, iniwan ko yung 2 bag na naglalaman ng 100 million. Iniwan ko sa opisina, ni-receive ni BP Sara na tuwan-tuwa, kinamayan ako. Mga ganun po yan eh. Ikukwento mo. No? Hindi po pwede yung palagay namin, binulsa yan. Puta, hindi po pwede sa korte yun. Sino ba nagpa-flood? Ano ba mga sinasabi niyang tokmol na yan? Huwag po tayo mag-flood. Hindi po pwede yung sasabihin ninyo na sa palagay namin, nagkaroon ng bulsahan. Puta, korte yan. Diniman, nireklamo nyo, pinatatanggal nyo bilang Vice President. Hinahinala lang, hindi po obra yan. Hindi po pwedeng ilabas yung salin. Kinakailangan may bintang muna sila sa salin. Wala po reklamo sa salin. Melchor. Pero kailangan lahat isalin. Wala naman po nagre-reklamo sa salin eh. Kinakailangan mo sa salin pag ganito po ang reklamo mo. Pag may reklamo ka sa salin. Yung bahay na ganito, hindi nilagay sa salin. Specific yan pag ikaw nagre-reklamo. Hindi po pwedeng, sa palagay ko po, merong mga yaman si BP Sara na wala sa salin. Hindi po pwede yun. Dapat yan, direkta. Nagbibintang ka eh. Yung sinasabi ni Ortega na nagkabulsahan, patutunayan nila yan. Una, dapat may testigo siya. No? Bangko. May deposito doon. Patutunayan nila yung dineposito ni BP Sara. Sila magpapatunay, sila nagbibintang eh. Patutunayan nila na yung bangko ni BP Sara na yan ay galing doon sa confidential fund. Yun po yun. Ngayon, paano yung Boss Bad? Di ba sinasabi na political naman yan? Botohan naman yan ng mga hindi naman West. Pero po, alam nyo, kung kayo po senador, no, hinahalal po kayo ng mamamayang Pilipino sa buong Pilipinas. Kung ikaw po ay senador at obvious na walang ebidensya laban sa gusto nyong sa gusto ninyong impeach, pero in-impeach nyo pa rin, putya, nakakahiya yan. Lalo na yan, wala po talaga silang bintang eh. Mary Grace Piatos, anong bintang nyo kay Mary Grace Piatos? Nang Mary Grace Piatos ay si BP Sara? Iba-iba ng paraan sila